This record. Guinness World Record gives Guinness Ferdinand Book of Marcos Record. Sr. The robbery greatest of robbery of government. government. This is the biggest scam. Ghost project na eh. When I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Para maalala lang ating kababayan, gusto ko lang ipaalala, dahil siguradong babanatan na naman ako, might as well. Dapat lilinisin ang pangalan ng tatay nila. And you're Nakakaya showing po to ito. us This this record. Guinness World Record gives Guinness Ferdinand Book of Marcos Record. Sr. Ano nakalagay dito? A title for the greatest robbery, The greatest of, robbery government. of government. Nakakaya po ito. Kaya akala ko lilinisin na nila. At wag natin kalimutan, naging senador din si BBM, the same, hindi nagbago. He was na-demanda rin ng plunder. Plunder. Ito po yung, so this is what you were talking about, na hindi niya pa na-clear niya yung connection niya with Napoles. This was back in 2016, nagkaroon ng plunder charges against si then Senator Bongbong Marcos. Si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Ano po nangyari sa kaso na to? Hindi ko din maalala kung nagkaroon ng plunder against Senator Bongbong Marcos. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Now, salita, ganito, blaming everybody. Subukan niya demanda yung pinsan niya. Damay siya. Kaya ayaw galawin. Gasgas na yang Marcos ill-gotten wealth kuno. Yan ang ginagamit ng mga super lawyers sa politiko sa pangangampanya. Ako ang binuto ko si Pacquiao kasi si PBBM mga isang buwan na lang bago nagdeklara ng kandidatore niya sa pagkapangulo. Nabuo na kasi ang pasya ko kay Pacquiao noon dahil sa generous siya sa mahihirap. At may takot siya sa Diyos, lalo na yung pangako niyang, bibigyan ng mga bahay yung mahihirap. At dahil wala siyang sinasanto kahit kumpare niya o sanggang dikit, pag alam niyang mali, mali talaga sa kanya, tulad ng kinontra niya si PRRD at si Chavit Singson. Pero panahon pa ni Gloria Arroyo ay pinagtatanggol ko na ang mga Marcos sa mga nagsasabing kurakot ang mga Marcos, sa SOCMED man o sa mga nakakahalubilo tulad kay Pacquiao, kahit siya ang binoto ko, nag-comment ako sa mga blogs para sa kanya, natigilan na ang pagsasabing kurakot ang mga Marcos, kasi gawa-gawa lang yan ng mga demonyo at mga nalinlang. Nang magbotohan uli sinabi ni Pacquiao na di kurakot ang mga Marcos, ang katotohanan pinaunlad ng mga Marcos ng sarili nilang pera ang Pilipinas sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., at hanggang sa ngayon mga yaman ng mga Marcos ang nagpapaunlad ng Pilipinas, kasi ang Pilipinas diyan pauutangin ng iba't ibang bansa kung walang pang-collateral ang Pilipinas. Na yan nga ay ang mga gold bars ng mga Marcos at ng mga ginawa ni Love Consignee, ang mga yan ay naka-escrow, ibig sabihin hanggat walang pirma yung tatlong partido na nakapirma ay di makukuha ng mga Marcos yan o hanggang sa takdang panahon, ngunit ang pagkaalam ko may mga bahagi ng interest na nakukuha ang Pilipinas dyan. Isipin nyo, sumahin nyo ang buong revenue sa buong panahon ng panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos sa loob ng 20 taon. Halos di aabot yan sa pang-pitong bahagi ng mga yaman ng mga Marcos na naka-escrow, at halos di aabot yan sa halaga ng mga project na pinagawa noon ng mga Marcos. Isipin nyo ang baba pa ng revenue ng Pilipinas noon, pero ang daming proyekto at mga pabrika at mga pag-angat ng mga industriya na nagawa ng mga Marcos noon. Ngayong bago kay PBBM, ang taas na ng revenue, may umangat bang industriya o may naitayo bang pabrika?